Master Silent Channel. Chapter 541 hanggang 550. Nakita mo na ba ito kahit saan? 0541. Dapat mong malaman na noong nakita ni Yefan ang Air 5 taon na ang nakakaraan, naalala niya na hindi ganito ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, mukhang nasa katanghaliang gulang na si Elle, at iba ang kanyang balangkas. Narinig ko ang mga tao na nagsasabi na ang hitsura ni Elle ay palaging nagbabago, at hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na hitsura. Sa pagkakataong ito ay nakita na ito ni Yefan. Bagamat hindi sila pamilyar sa isa't isa, naramdaman ni Yefan na oras na para kamustahin mula nang magkaharap sila. Sila ay mga dalubhasa, at ang dalawa ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang interes sa isa't isa. Masarap maging kaibigan palagi. Hi, Al, nandito ka rin ba para kunin ang sasakyan? Bati ni Yefan. Nang makita ni Hanshu si Al, mabilis niyang sinabing magalang, President Al, ang susi ng iyong sasakyan. Pagkasabi niyan ay inabot niya ang isang susi ng sasakyan ng Volkswagen. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at halos hindi niya akalain na nasisilaw siya, dahil nalaman niyang isa pala itong susi sa isang Beetle. Ang marangal na presidente ng Power User Association, isa sa nangungunang 10 alamat, ay nagmamaneho ng isang maliit na Beetle. Hindi sa banggitin kung ang kotse na ito ay mabuti o hindi, ang pangunahing punto ay ang estilo ng pagpipinta na ito, na medyo kakaiba. Nang makita ni Al si Yefan, tila natigilan siya saglit. Hindi siya isang mandirigma, at ang kanyang pangunawa ay hindi masyadong matalas. Ito ay maaaring isa sa kanyang ilang mga kahinaan. Oo, tumanggo si Al, kinuha ang susi ng sasakyan, at nagplanong umalis. Medyo nahihiya si Yefan, ayos lang, paano ako makakaalis? Mukhang wala itong balak makipagdeal sa kanya. Gayunpaman, walang pakialam si Yefan. Hindi siya nagsasalita, at wala na siyang mainit na mukha at malamig na puwit. Sabay na naglakad ang dalawa patungo sa parking garage. Naaamoy ni Yefan ang mahinang halimuyak na lumulutang mula sa katawan ni Elle sa kanyang harapan. Tiningnan ni Yefan ang lalaking nakasuot ng puting robo at medyo pamilyar siya, ngunit hindi niya alam kung bakit, at hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. Nang makarating siya sa isang puting Beetle, binuksan ni Al ang pinto at naghanda na umupo. Elle, nagkita na ba tayo dati? Hindi naiwasang magtanong muli ni Yefan nang makita niyang aalis na sila. Tumigil sandali si Al, 5 taon na ang nakalipas. Hindi, ang ibig kong sabihin maliban sa SciTech Conference, tanong ni Yefan. Umiling si Al, hindi. Walang magawang ibinaba ni Yefan ang kanyang mga labi, okay, see you tomorrow. Hindi na nagsalita si Al. Pagkasakay niya sa sasakyan ay mabilis siyang nagmaneho. Walang maisip si Yefan na katulad ni Al, kaya kinailangan muna niyang magmaneho palabas ng garahe. Dahil gabi na, diretsyong nagmaneho si Yefan pabalik sa bukid, at sunod-sunod na bumalik ang iba, at dinala rin si Su Qingzhou sa bukid. Noon lang nalaman ni Su Qingzhou na si Yefan at ang kanyang partido ay tumutuloy sa isang espesyal na lugar, hindi isang hotel. Hindi niya maiwasang bahagyang magreklamo na hindi man lang siya dinala ni Yefan dito para maglaro. Hindi alam ni Yefan na gusto ng mga babae ang ganitong paraan, kaya kailangan niyang ipangako na pagkatapos ng conference bukas, dadalhin niya siya dito para sa isang magandang araw. Sa hating gabi, ang chef ng bukid ay nagluto ng isang malaking mesa ng mga pinggan, at dinala din ni Yefan si Su Qingzhou kasama ang isang grupo ng mga matandang impyerno upang magtaas ng baso upang ipagdiwang ang masayang araw na ito. Ang lahat ay isang trainee, at ang pagtulog ay karaniwang opsyonal, kaya wala silang pakialam sa oras, at kumakain at umiinom sila hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Panday, sloppy ghost. I'm sorry for hurting you this time. Coke lang ang iniisip ko, kaya binalak kong magbiro. Pero nang maglaon ay nalaman ko na may masamang intensyon ang lalaki mula sa Metal Frenzy. Inihaw ni Yefan ang dalawang nasugatang kapatid. Boss, no need to explain, naiintindihan naman natin lahat, nakangiting sabi ni Azazel. Tumanggo rin si Asmodeus, hindi mo dapat pinagdudahan ang iyong lakas, boss. Alam din ni Yefan na walang pakialam ang magkapatid na ito, at bumaling at sinabing, buong multo, pumili ka ng isang maliit na pangkat ng mga tao para sa akin, dapat silang mga nakatagong master, ibabalik ko sila sa China. Boss, naghahanap ka ba ng taong magpoprotekta sa iyong hipag? Napaisip agad si Asmodeus. Tumanggo si Yefan, mas mainam na mula sa bansang Xia, para hindi ito magdulot ng labis na hinala, at maaari mong ayusin ang iba pang mga posisyon para itago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Huwag mag-alala, boss, hahayaan ko si Shu na pumili ng isang grupo ng mga maaasahang elite, sabi ni Asmodeus. Kumurap si Su Qingzhou at Bamulong, hindi lang ako ang gusto mong protektahan, tama ba? Mapait na ngumiti si Yefan, asawa, napakatalino mo, malamang nahulaan mo na. Si Su Qingzhou ay huminga ng mahina at hindi nagsalita. Alam din niya na pagkatapos ng araw na ito, kung hindi siya protektahan, malamang na makikidnap siya. Siyempre, gusto ni Yefan na makahanap ng isang taong paprotekta kay Feng Yueying at sa iba pa. Lubos din niyang naunawaan na siya ay naiinis, ngunit hindi niya napigilan. Pagkatapos ng hapunan, pumasok muna si Su Qingzhou sa silid upang magpahinga.
Kakasimula pa lang ng kanyang sinaunang martial arts, at hindi niya kinaya ang hirap ng araw na iyon, kaya kailangan pa niyang matulog. Tinawag ni Ye Fan si Wu Yeshu at pumunta sa isang bukas na parang sa bukid. Kuya, pinatawag mo ako, anong problema? Ang orihinal na akala ni Wu Yeju ay kapag dumating si Su Qingzhou, magiging abala si Ye Fan sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinawag siya ni Ye Fan at lubos siyang natuwa. Kumuha ng sigarilyo si Ye Fan, biglang inabot at hinawakan ang tuktok ng ulo ni Wu Yeshu. Niliit ni Wu Yechu ang kanyang katawan, tumibok ang kanyang puso, at naisip niya sa kanyang sarili. Baka si Ye Fan ang magpapagamot sa kanya. Sa sandaling nag-iisip si Wu Yechuan, ang kamay ni Ye Fan ay nagsimulang dahan-daang sumunod sa kanya. Ulo, dumating sa kanyang leeg, balikat, braso, braso. Hinawakan at kinurot ko lahat, hanggang sa mahawakan niya ang bukong-bukong niya. Napagtanto ni Wu Yekang na hindi ito gumagawa ng isang bagay na hindi malabo sa kanya, ngunit ang pag-unawa sa kanyang pisikal na kondisyon. Oo, mukhang gumaling na ang mga pinsalang dulot ni Bai Ying. Tumango si Ye Fan. Ngumiti si Wu Yeshuang, dahil ginamit ko ito, hindi malubha ang pinsala. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, Kumir, mayroon talaga akong set ng kung fu. Plano kong turuan ka noon, ngunit tumagal ako ng 2 araw para ipakita ang Metal Frenzy sa pamamagitan ng pag-arte. Kung fu. Gulat na sabi ni Wu Yechuan. Kuya, gusto mo akong turuan ng habang buhay na tubig. Ang mga ehersisyo ni Ye Fan noong mga panahong iyon ay nagmula sa Black Emperor. Alam ng lahat na ang kakaibang pamamaraan ng itim na emperador ay panghabang buhay na tubig, kaya natural na iniisip ni Wu Yechu na ito ang set na ito. Panloob na lakas. Ngunit ngumiti si Ye Fan at umiling, syempre hindi, ang haze, na aikido na pinag-ensayo mo sa loob ng maraming taon ay itinuturing na isang advanced na panloob na kasanayan, at hindi na kailangang magsanay ng iba pang mga panloob na kasanayan. Ang itinuturo ko sa iyo ay nilikha ko. Isang set ng mga galaw, hindi ko pa nabibigyan ng pangalan. Gayunpaman, ang kakayahang nakikita mo ngayon ay batay sa kasanayang ito. Siyempre, ikaw at ako ay hindi pareho sa pisikal na fitness, kaya maaari mo lamang gawin ang pangunahing pinasimple na bersyon. Ngunit hanggat kung magsasanay ka ng husto, tinatansya ko na sa loob ng 3 taon, magagamit mo ng normal ang mga kakayahan ng Undead Shadows, at mas mabilis mong maaabot ang iyong mga layunin. Kabanata 0542 ang mas malapit na distansya. 0542. Si Wu Yeshu ay medyo nadismaya ngayon. Si Ye Fan ay walang ganoong uri ng interes sa kanya, ngunit nang marinig niya na maaari niyang gamitin ang 100 Shadows, nang maaga pagkatapos ng pagsasanay, agad siyang natuwa. Bukod dito, ito ang orihinal na kung fu ni Ye Fan, na nagpaparamdam kay Wu Yechu na mas makabuluhan. Brother, gusto mo ba talagang turuan ako? Hindi ba ito ay masyadong mahalaga? Kapag naisip ni Wu Yechen ang lakas ni Ye Fan, natural niyang may isip ang kapangyarihan ng kung fu na ito. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at nagsabi, Kung fu, ito man ay isang walang katulad na kasanayan sa mahika o isang pangkalahatang pangunahing kasanayan, ang susi ay nakasalalay sa kung paano ito isinasagawa ng practitioner. Ang kung fu mismo ay talagang isang susi upang mabuksan ang landas ng paglilinang. Ituturo ko sa iyo ito. Sa katunayan, ang panimulang punto ng kung fu ay ang ehersisyo ang iyong katawan, ngunit kung gaano ka-epektibo ang maaari mong linangin at kung anong epekto ang maaari mong makamit ay nasa iyo. Same time na tumango si Wu Yeshuang, well, I see. So sasabihin ko ba ito sa guro? Napangiti si Ye Fan, mukhang nirerespeto mo pa rin ang palpak na multo sa puso mo. Huwag kang mag-alala, ngayon ko lang siya binati, alam niyang gusto kitang turuan ng ilang mga kasanayan. Masayang sinabi ni Wu Yekang, mahusay. Kung magagamit ko ang Bai Ying, mapapabuti ng gusto ang aking lakas. Huwag kang mag-alala, ituturo ko muna sa iyo ang set ng mga galaw na ito, at hihintayin mong lumakas ang iyong katawan. Sa isang tiyak na lawak, isa sa alang-alang kong ituro sa iyo ang buong hanay ng mga formal na galaw. Gusto ni Ye Fan na ituro ang pinasimpleng bersyon ng itinuro niya kay Ning Zimo at sa iba pa, ngunit ang lakas ni Wu Yeshu ay mas malakas kaysa kay Ning Zimo. Maraming grado, kaya matututo si Wu Yeshu na maging mas komplikado at mag-ehersisyo ng mas maraming bahagi ng katawan. Hanggang umaga lang natutunan ni Wu Yeshu ang hanay ng mga pinasimpleng galaw na ito. Hindi tanga si Wu Yeshu, ngunit pagkatapos ng pagsasanay na ito ng 2 beses, kailangan niyang magpahinga, kaya kapag maliwanag ang kalangitan, pagod na pagod si Wu Yeshu na muntik na siyang matamba. Kapatid, ikaw. Napakalakas ng mga kilos mo. Ang aking mga kalamnan, maging ang mga litid, at mga buto ay halos paralisado na. Kumain si Wu Yeshu ng ilang nakakapagpalakas na pagkain sa kalahati, umiinom ng tubig at nagpahinga. Kailangan ng 7 o 8 beses upang magtiyaga sa pag-aaral. Hindi pagod si Ye Fan, kaya nakatulog ng maayos si Wu Yeshu, habang siya mismo ang pumupunta sa kanyang silid. Si Su Qingzhou ay natulog sa parehong silid kasama niya. Nang pumasok si Ye Fan, dahil maaga pa, natatakot siyang maistorbo ang babae, kaya dahan-dahan niyang itinago ang kanyang mga paa. Ngunit ayaw niya, nakaupo na si Su Qingzhou, na parang sinagot niya lang ang isang tawag sa telepono. Miss, gising ka na ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan.
Hinaplos ni Su Qingzhou ang kanyang buhok at sinabing, maaga akong nagising, malapit na mag-alas 8, hindi ako baboy. May sinabi lang ako sa isang tao mula sa kumpanya. Tara labas tayo para mag-breakfast. Sabi ni Ye Fan. Tumango si Su Qingzhou, bumangon sa kama at nagsuot ng sapatos, may meeting ba tayo ngayon? Nakipagkasundo ako sa mga taga-Longhan na ako na ang bahala ngayon, pero misis, hindi mo kailangang pumunta, may isasama ako sa iyo. Maaari ka ring maglakad-lakad dito, sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzhou, hindi na kailangan, gusto ko ring pumunta at makakita ng higit pa at matuto ng higit pa tungkol sa mundo sa ilalim ng lupa, kung hindi, sa tingin ko ako ay tanga at walang naiintindihan. Si Ye Fan ay nakatayo sa pintuan na may kontentong mukha, pinapanood ang babae na nagsuot ng kanyang sapatos at Amerikana, at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Paggising pa lang niya sa umaga, wala na sa kanya ang kamahalan at kalupitan ng babaeng presidente ng iceberg, ni ang masungit at kusang loob ng panganay na binibini. Sa halip, siya ay tahimik tulad ng isang puting gardenia, na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na halimuyak, matikas at banayad. Noong nakaraan, si Ye Fan ay misteryo pa rin sa harap ni Su Qingzhou, ngunit ngayon, sa wakas ay nalaman nilang dalawa ang katotohanan. Marahil dahil dito, binitawan din ni Su Qingzhou ang maraming depensa at nagsimulang humarap kay Ye Fan ng mas mahinahon. Bilang resulta, ang kanyang pagganap sa harap ni Ye Fan ay mas kalmado at walang anumang pakiramdam ng paghihiwalay. This is a very subtle feeling, kahit walang sinasabi ang dalawa ay ramdam na ramdam nila ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, si Ye Fan ay patuloy na nakatitig sa kanya ng ganito, si Su Qingzhou ay medyo hindi pa rin komportable, ang pagsipilyo ng kanyang ngipin ay kakaiba. Pagkatapos mag-toothbrush, sa wakas ay hindi niya napigil ang lumingon at binigyan ang lalaki ng galit na tingin, ano ka ba, nakatingin ka sa akin. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at nakangiting nagsabi, nahanap ko ang asawang iyon, lalo kang gumaganda, at nabighani ka sa pagtingin dito. Medyo namula si Su Qingzhou at galit na sinabi, 2 araw na akong hindi naghuhugas ng buhok. Sobrang oily ng buhok ko at wala akong makeup. May problema ka ba sa mata mo? Asawa, napakaganda mo, bakit kailangan mo ng makeup? Hindi ko matukoy kung oily ang iyong buhok o hindi, natatawang sabi ni Ye Fan. Ano ang nakikita mong tulala? Walang imak na umiling si Su Qingzhou, kung makita ka ng mga tagahanga mo na ganito, malamang na mababaliw sila. Ano bang problema ko ngayon? May mali yata sa maganda kong asawa. Nagkibit balikat si Ye Fan. Lumapit si Su Qingzhou sa banyo, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, at pinandilatan siya, lumabas ka. Iihi ako. Si Su Qingzhou ay lasing din, ang banyong ito ay walang pinto, at hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga dayuhan. Ang bukas na uri ay hindi kailangang bukas sa puntong ito. Sabik na sabi ni Ye Fan, matandang mag-asawa, hindi ako sisilip. Lumabas ka. Malakas na sinabi ni Su Qingzhou, kung hindi, magagalit ako. Walang magawang tumalikod si Ye Fan at lumabas. Pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Gayunpaman, nang maisip niya si Su Qingzhou sa loob, at pagkatapos haborin ang kanyang pantalon, tumambad ang isang malaking piraso ng Snow White at Pink, at napakainit pa rin ni Ye Fan. Pagkatapos magayos ni Su Qingzhou, pumunta ang dalawa sa restaurant para mag-almusal, at sunod-sunod na kumain ang iba. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Su Qingzhou, pinakinggan ito ng babae, at ilang beses itong sinagot. Nagising si Helena, sinabi ng ospital na kung gusto mo siyang makita, maaari mo siyang puntahan, masayang sabi ni Su Qingzhou. Ate, iyong Helena napapatay sa iyo noon, iniligtas mo pa rin siya, at ginawa mo na ang iyong makakaya, kaya hindi mo na siya kailangang makita, di ba? Sabi ni Azazel. Nakinig si Su Qingzhou, at medyo nalilito, ngunit wala siyang kasama ngayon. Narinig ko mula sa kanilang mersenaryong grupo na nag-iisa pa rin siya, at nakakaawan na nagising siyang mag-isa sa ospital. Nagkatinginan ng lahat, umiling-iling na walang magawa at bamantong hininga. Ate, napakabait mo, hahangaan kita. Ngumisi si Bilil. Napatingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, na kumakain ng sandwich sa mahinang boses sa tabi niya, at mahinang sinabi, paano kung sumakay ako ng kotse at pumunta sa ospital para tingnan, at pagkatapos ay pupunta ako sa venue para makipagkita sa iyo kapag tapos na ako. Napabuntong hininga si Ye Fan matapos makahinga ng maluwag, tumingin siya sa kanya ng nakangiti, sa tingin mo ba ito si Huahai? Maaari mong gamitin si Yul para sumakay ng taxi anumang oras. Hayaan mo akong ihatid ka roon. Anyway, ang pulong ay magsisimula sa tanghali, at maaari kitang ihatid upang hugasan ang iyong buhok, paano? Nagliwanag ang mga mata ni Su Qingzhou, kinagat niya ang kanyang mga labi at nakangiting tumango, okay. Kabanata 0543 Makipagkaibigan. 0543 Lahat ay tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka, halatang hindi nila inaasahan na si Ye Fan ay handang samahan si Su Qingzhou na gawin ang ganoong bagay. Nang hindi sinasadya, ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Su Qingzhou ay naging lubhang komplikado. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou sa supercar at nagtungo sa bayan. Umupo si Su Qingzhou sa kotse, tumingin sa lalaking nagmamaneho, at hindi komportable na sinabi,
sa tingin ba ng mga kaibigan mo ay tanga ako, ginagawa ito para sa isang taong gustong pumatay sa akin. Tumingin si Yefan sa kanya, sinulyapan siya nito at nakangiting sinabi, napakatanga, ngunit ang gusto ko ay, hindi ba ang bobo mong asawa lang? Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, sinabi mo lang iyan, pagkatapos ng mahabang panahon, sa palagay ko mag-asawa ka na sa akin. Sinasabi sa internet na tinatawag akong Virgin Beach, sa tingin ko ay dapat isipin ng iyong mga kaibigan na ganoon akong klaseng tao. Haha. Asawa, medyo uso ka, marunong ka sa internet language. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi naman sa hindi ako nag-i-internet, tanga ka ba? Galit na bulalas ni Su Qingzhou. Sinabi ni Yefan na may mapaglarong ngiti, asawa, labis kang nagmamalasakit sa aking mga kapatid, ano ang tingin mo sa iyo? Siyempre, wala ka bang pakialam? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Wala akong pakialam, basta gusto kita, wala akong pakialam sa iisipin ng iba. Walang pakialam na sabi ni Yefan. Ngunit kung sa tingin nila ay hindi ako magaling, mahirap para sa iyo na mahuli sa gitna. Lahat sila ay magkakapatid na ipinanganak at namatay na kasama mo, at ako ang nagpakita sa kalaunan. Hindi ba't kayong lahat ay may katapatan? Napasimangot si Su Qingzhou. Masayang tumawa si Yefan, asawa, tila napakaasikaso mo pa rin sa pagiging asawa ko, at nagsimula ka ng mag-isip tungkol dito para sa akin. Ano ang sinabi mo noon, kahit na mag-propose ka sa iyo, maaaring hindi ka pumayag, at gusto mo akong humingi ng higit pa. Ano ba, parang niloloko lang ako. Medyo namula si Su Qingzhou at hindi napigil ang lumapit at tinapik ang balikat ni Yefan, bakit ka ganyan? Gaano ka kaseryoso? Inabot ni Yefan at hinawakan ang payak na kamay ni Su Qingzhou, at binigyan siya ng seryosong tingin, huwag kang mag-alala, Mrs., hindi ka nila kinamumuhian, sa kabaligtaran, mas naiintindihan na nila ngayon kung bakit kita piniling pakasalan. Napakurap si Su Qingzhou, talaga. Talagang totoo, paniniguro ni Yefan. Noon lang lumingon si Su Qingzhou, medyo nakadama ng kagaanan, isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang mga labi, at nagtanong sa mahinang boses, kung gayon, bakit mo ako pinakasalan? Hindi ba't dahil pinilit ka ng aking lola? Siyempre hindi, Miss Su Qingzhou, bakit mo pa ako tinatanong ng ganyan? Gusto kita at lahat ng tungkol sa iyo, sabi ni Yefan na may taos-pusong ekspresyon. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Su Qingzhou, at pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya ang, oh, at pagkatapos ay natahimik siya. Tiningnan ni Yefan ang medyo walang muwang na hitsura ng kanyang asawa, ang cute niya talaga, bakit hindi niya namalayan na ang cute pala ng babaeng ito kapag hindi siya nilalamig? Hindi nakatiis, inabot ni Yefan at hinawakan ang buhok ng babae, na napakaamo. Napahiya si Su Qingzhou, at inabot siya para pigilan, oh, huwag mo itong hawakan, hindi pa ako nakakapaghugas ng buhok, puno ng langis ang buhok ko. Miss, mabango ang buhok mo, may secret kaya ng katawan mo. Anong klaseng mga espesyal na pampalasa ang mayroon? Inamoy ni Yefan ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Ang mukha ni Su Qingzhou ay namula hanggang sa ilalim ng kanyang mga tenga, ano ang sinasabi mo? Hindi ako halaman, kaya wala akong anumang pampalasa. Miss, bakit hindi ka pumunta sa shop ng shampoo kung gusto mong magpalaba para sa'yo? Ang laki lang naman. Si Yefan ay medyo naguguluhan, na parang ang mga babaeng kilala niya ay hindi naghuhugas ng kanilang buhok ng mag-isa. Ayoko. Napakahirap na maghugas ng aking buhok ng mag-isa, at hindi ito makinis na hipan. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon, sabi ni Su Qingzhou. Hindi ito alam ni Yefan, kaya sumama siya sa babae. Pagdating sa ospital, pumunta ang dalawa sa ward ni Helena. Pagpasok nila ay gising pa rin si Helena bagamat may nakalagay pa itong oxygen tube. Nang makita niya sina Yefan at Su Qingzhou na papasok, ang mga mata ni Helena ay puno ng masalimuot na ekspresyon. Helena, okay ka lang ba? Sinabi ng doktor na nalampasan mo na ang mapanganib na panahon. Ngumiti si Su Qingzhou. Tumingin si Helena kay Su Qingzhou, pagkatapos ay kay Yefan, at nagtanong, kamahalan Lucifer, bakit? Gusto mo akong iligtas? Nagpout si Yefan at sinenyasan ang babae sa tabi niya, huwag mo akong tingnan, ako ito. Kung gusto ka ng asawa ko na iligtas, inoperahan ko lang siya. Kung gusto mo siyang pasalamatan, pasalamatan mo siya. May bakas ng pagkagulat sa maulap na mga mata ni Helena, at ang hitsura sa mga mata ni Su Qingzhou ay kakaiba. Miss Su, bakit? Hindi pa rin maintindihan ni Helena, gusto kitang patayin noon. Ako. Gusto mo akong patayin, responsibilidad mo rin yun, tinanggap mo ang utos ng pinuno ng regiment at dapat mong sundin ito. I swear, hindi naman sa may sama ng loob ako sa iyo, o kung gaano ka kabisyos. Kung hindi, hindi mo ipapaliwanag sa akin ang lahat ng uri ng mga bagay sa venue sa pagpupulong, kaya I won't mind this matter. NT need to say anything, I don't want you to thank me, feeling ko lang kahit anong mangyari loyal ka sa regiment commander mo. Kung ikukumpara sa mga taksil at sakam sa buhay at takot sa kamatayan, bihira ka. Kawawa naman kayo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, sa totoo lang, labis kitang hinahangaan, kahit na gusto mo akong patayin kahapon, wala akong kahit katiting na ideya na galit sa iyo.
Sumama ka lang sa maling tao at sumali sa maling team. Kung may pagkakataon, handa din akong makipagkaibigan sa iyo sa hinaharap. Namula ang mga mata ni Helena, nabulunan ang lalamunan, pumikit, at nahulog ang isang kristal na patak ng luha sa unan. Maingat na tiningnan ni Yefan si Su Qingzhou sa tabi niya, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, Helena, nandito ka para magpagaling sa iyong mga sugat. Aalis kami hanggang sa gumaling ka. Nang malapit nang umalis si Yefan kasama si Su Qingzhou, sinabi ni Helena, sandali lang. Lumingon ang dalawa at nagtanong si Yefan. Ano pa? Dahil sa eksenang ito, natigilan si Yefan. Nakita kong inilabas ni Helena ang sarili niyang oxygen tube at ang pagtulo, pilit na tiniis ang sakit ng sugat, at bumangon pa sa kama. Helena, anong ginagawa mo? Bulalas ni Su Qingzhou. Lumuhod si Helena sa lupa, yumuko ang kanyang ulo, at nabulunan, Miss Su, namatay na ako minsan, at ibinigay mo sa akin ang buhay ko. Kung hindi mo ito nagustuhan, mangyaring ilayo mo ako. Ang aking buhay ay hindi na nabibilang sa Metal Frenzy o anumang organisasyon. Simula ngayon, kung may pagkakataon, sana gamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para pagsilbihan ka. Medyo natarante si Su Qingzhou, at dali-dali siyang tinulungan, Helena, huwag mong gawin ito. Tama ka. Magdudulot ng aksidente ang sugat. Kung si Helena ay hindi naging master ng body training period, sa pagkakataong ito, matagal nang umuulit ang sugat, at mabuti na lang at nakabangon siya sa kama at nakaluhod ng ganito. Miss Su, payag ka bang isama ako? Tanong ni Helena habang nakahawak sa braso ni Su Qingzhou. Kabanata 0544 Bakit? 0544. Si Su Qingzhou ay tumingin pabalik kay Yefan, at pagkatapos ay sa nagbabagang luha ni Helena, tila nagpumiglas siya saglit bago siya tumango, okay. Well, ibabalik kita sa Zia. Guo, hayaan mong sumali sa aming kumpanya, okay. Masiglang tumango si Helena, umiiyak sa tuwa, okay. I do. Thank you Miss Su. Kung gayon, makinig ka muna sa akin at pagalingin ang pinsala. Kung hindi ako magiging empleyadong nasugatan, sabi ni Su Qingzhou. Patuloy na tumango si Helena, huwag kang mag-alala, ayos lang ako, nasa mabuting kalagayan ako, at gagaling ako sa lalong madaling panahon. Salamat, Miss Su. Salamat. Si Helena, na nakahanap ng bagong layunin sa buhay, ay tila muling isinilang. Kontentong ngumiti ang mukha. Matapos bigyan ni Su Qingzhou si Helena ng ilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, gumawa siya ng appointment upang makipagkita kay Huahai sa loob ng ilang araw bago umalis sa ward. Ibinalik ni Yefan ang babae sa kotse, at pagkaupo, hindi nagmamadaling paandar ni Yefan ang sasakyan. Nang makitang hindi nagmamaneho ang lalaki, kumurap si Su Qingzhou at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Pumunta tayo sa barbershop, maghuhugas ako ng buhok. Si Yefan ay tumingin sa kanya ng komplikadong mga mata at nanatiling tahimik. Dahil nakatitig sa akin ng ganito, hindi rin komportable si Su Qingzhou, kumunot ang noo at sinabing, ano bang problema mo, bakit mo ako tinitingnan ng ganito, sabihin mo lang. Huminga ng malalim si Yefan at nag-isip tungkol dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, ikaw. Inaasahan mo ba na magiging ganito si Helena? Blanca ang tingin ni Su Qingzhou, ano ang inaasahan mo? Ano ang nangyari kay Helena? Si Yefan ay nasa manibela, pinisil ni siyang at sinabing, akala ko naligtas mo si Helena dahil lang sa mabait ka, maawa ka sa kanya, at hinangaan mo ang kanyang katapatan. Pero ngayon ko lang nalaman na parang nasa loob at labas ang mga salita mo. Ipinahihiwatig nito sa kanya na wala na siyang mapupuntahan, iniwan na siya ng mundo, at ikaw, ang tanging pag-asa niya. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, unti-unting nagbago ang mga mata ni Su Qingzhou, palalim ng palalim. Naging malamig ang ekspresyon niya. Lumingon si Yefan, tumingin muli sa babae, at diretsyong nagtanong, sabihin mo sa akin, Mrs., plano mo bang kunin si Helena sa simula pa lang para mailigtas ko siya? Ito ay malamig, at ang kapaligiran ay naging medyo matigas. Pagkatapos ng mahigit 10 segundo, sinabi ni Su Qingzhou, may pagkakaiba ba? Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yefan. Maaaring mabait ako, o gusto ko siyang i-recruit, pero sa huli, at least nakaligtas siya, at may bagong buhay din siya, hindi ba? Tanong ni Su Qingzhou. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yefan, oo, sa huli, maayos na ang lahat. Ngunit ang problema ay, kung iisipin mo ito sa simula pa lang, magagawa ni Helena na hukayin ang iyong puso para sa iyo. Sumunod ka, kung gayon. Kailangan kong sabihin, Mrs., halos naisip ko na isa kang piping asawa. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki na may kumikislap na mga mata, bakit, kung iisipin ko ito, hindi mo na ako gusto. Ayaw mo ba sa akin? Sa tingin mo ba ako ay isang mapanlinlang na asong babae? Sa tingin mo ba ay mapagkunwari ako? Siyempre hindi ako ganon. What do you mean? Napakakomplikado din ang mood ni Yefan, at pinilit niyang ngumiti, basta. Bigla na lang. Parang hindi kita masyadong kilala. Naalala ni Yefan ang magandang babae na naglalabas sa silid sa umaga, at muling inihambing ito. Ang malamig na babae sa kanyang harapan, na mahirap makita, ay may labis na pagkalito sa kanyang puso.
Kung sa tingin mo ay hindi ako ang uri ng babaeng gusto mo, kung gayon huli na ang lahat, hindi ka pa opisyal na nag-aanunsyo sa mundo, at hindi ka pa nag-propose sa akin, may pagkakataon ka pa ring pumili. Sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling sumabad si Ye Fan at sinabing, okay, okay. Asawa, kahit ano pa ang isipin mo, imposibleng hindi kita magustuhan dahil dito. Ako lang. Ano lang? Tanong ni Su Qingzhou. Natahimik si Ye Fan, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Umiling si Ye Fan, sinabi ni Ye Fan, ihahatid muna kita para hugasan ang iyong buhok. Hindi na kailangan. Bago pa under ni Ye Fan ang sasakyan, sinabi ni Su Qingzhou, may nakita akong barbershop sa malapit. Pagkatapos magsalita, binuksan ng babae ang pinto ng kotse at lumabas. Lumabas si Ye Fan sa kotse at nakitang may barbershop sa tabi ng ospital, na nakabukas na. Sa ganitong paraan, talagang alam ni Su Qingzhou kung saan maglalaba ng kanyang buhok sa mahabang panahon. Nagkunwari lang siyang tanga at hindi mahanap ang barbershop, kaya pinahanap niya ito. Tila napagtanto na si Ye Fan ay nakatingin sa kanya, si Su Qingzhou ay gumawa ng ilang hakbang at tumalikod at sinabing, hindi ako ikaw, wala akong ganoong lakas, wala akong ganoong bilis, at wala akong grupo ng mga kaibigan na makakatulong sa akin na protektahan ako. Gusto kong protektahan ang negosyo ng pamilya ko, ang kumpanya ko, at ang sarili ko. Sarili ko lang ang maaasahan ko. Kung iniisip mo na ang uri ng hanggal at walang muwang na babae na hinahanap-hanap ko sa iyong isip, hindi ito pareho. Kung sa tingin mo niloloko lang kita mula umpisa hanggang matapos, so be it. Ayokong ipaliwanag kung ano ang ginagawa o ginagawa ko, dahil yun ang pagkatao ko at sa tingin mo ay negosyo mo. Pwede ka nang umalis, ako na lang mag-isa pagkatapos kong maghugas ng buhok. Pagkatapos magsalita, naglakad si Su Qingzhou papunta sa barbershop nang hindi lumilingon. Nakatayo doon si Ye Fan na nakatulala, at pagkatapos ng mahigit 10 minuto, kumuha siya ng sigarilyo at hinithit ito sa tabi ng kotse. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga eksena at eksena ng pakikipagtagpo kay Su Qingzhou mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. May tawanan, lungkot, tamis, at awa yan. Bago ako. Alam niya, halos 40 minuto na ang lumipas, at dahan-daang lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan. Hindi ka ba pupunta? Narinig ni Ye Fan ang boses ng babae na lumingon, at nalaman lamang na hinugasan na ni Su Qingzhou ang kanyang buhok. Ang kanyang itim at magandang buhok ay nakaperm sa malalaking alon, na naging dahilan upang ang kanyang maganda at pinong mukha ay medyo mas kaakit-akit bilang isang mature na babae. Sa pagtingin sa babae na halatang pula ang mga mata, pakiramdam ni Ye Fan ay parang tinusok ng karayom ang kanyang puso ng ilang beses. Asawa, maganda ang hairstyle na ito, sino ang gumawa nito para sa iyo, mukhang isang dalaga, pumikit si Ye Fan. Walang ekspresyon si Su Qingzhou, at nagtanong pa rin, bakit hindi ka umalis? Natawa si Ye Fan sa sarili, lumapit sa babae, at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse, hindi ako aalis, syempre hinihintay kita, misis. Sumakay ka na sa kotse. Bakit hintayin mo ako? Malamig na tiningnan siya ni Su Qingzhou at nagtanong, hindi mo ba ako napupuot? Hindi ko sinabing galit ako sa iyo, ano ang iniisip mo, misis? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Isn't it worth hating? I'm so scheming, I've been acting to deceive you, pretending cute in front of you, and being kind in front of you, but it's actually for my own interests. Yun lang, naniniwala ka pa rin. Tanong ni Su Qingzhou. Huminga ng malalim si Ye Fan, seryosong tumingin sa babae saglit, na tahimik ng mahabang panahon, at tumango. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Ye Fan. Bakit? Si Su Qingzhou ay mukhang naguguluhan, lubhang naguguluhan. Ngumiti lang si Ye Fan, napakasimple, dahil mahal kita. Chapter 0545 Takot na sirain ang imahe. 0545. Tila nagyayelo ang oras sa sandaling ito. Nang marinig niya ang sagot ng lalaki, ang mamasa-masa na mga mata ni Su Qingzhou ay tumingin ng diretso kay Ye Fan, na parabang siya ay baliw. Hindi niya akalain na ang sagot ni Ye Fan ay magiging sobrang malutong at simple, kaya hindi na niya kailangang isipin kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Pagkaraan ng halos 1 minuto, nakita ni Ye Fan na hindi tumugon ang babae, kaya nakangiti siyang lumapit, inabot at hinawakan ang mukha ng babae, silly wife, anong ginagawa mo, sumakay ka na sa kotse. Noon lamang natauhan si Su Qingzhou. Humakbang palayo, at mahinang nagsabi, gago ka, nagsinungaling ako sa iyo nang kumilos ako, at naniniwala ka pa rin sa akin. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan at sinabing, kayong lahat ay umaarte, ikaw lang ang nakakaalam, ngunit sa akin, hindi mahalaga kung ikaw ay umaarte o totoo. Gusto ko yung totoong itsura mo, gusto ko din yung kilos mo, part mo lahat. At saka, kung kaya mong umarte sa buong buhay mo, ano ang pagkakaiba ng pag-arte o totoo? Natigilan si Su Qingzhou, nakatingin sa lalaki. Sa mahinahong ngiti na iyon, kinakabahan siyang nagtanong, ikaw, gusto mo bang makasama ako habang buhay? Syempre, kung pakakasalan kita, syempre tatanda ako kasama mo, sabi ni Ye Fan. Ngunit nilinlang kita. Naguguluhan si Su Qingzhou. Miss, mali ang pagkakaintindi mo. Sa simula pa lang, wala akong pakialam na nagsinungaling ka sa akin tungkol kay Helena.
Kung gusto mong kunin si Helena bilang subordinate mo, ikaw na ang bahala. I think it's very good. Siya ay isang tagapagsanay. Ang isang mahusay na sinanay, tapat, at may kakayahang mandirigma, kasama ang isang babae, ay mas angkop na protektahan ka. Nagkibit-balikat si Yefan at pinuri, napakatama ng iyong pinili, hindi ko man lang naisip. Kakaibang sinabi ni Su Qingzhou, bakit? Kung gayon ikaw lang. Ngumiti si Yefan at umiling, makinig ka sa akin. Pinag-isipan kong mabuti, isa kang negosyante, kung talagang simple ka lang para maging masamang tao, hindi mabubuhay ang Jinxiu Group. Kung tutuusin, noong una pa lang nung nakilala kita, hindi ko akalain na isa kang walang muwang na babae, at least on some major issues, you will definitely have your own thoughts. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay lumabo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Sinabi ni Yefan, sa totoo lang, nag-aalala ako noon, kung masyado kang mabait, at kung minsan ay ilalagay mo ang iyong sarili sa isang hindi magandang sitwasyon. Ngunit ngayon, nakikita ko ang iyong maliit na plano para kay Helena, gamaan ang loob ko. Anyway. Asawa ko hindi naman talaga tanga, pero medyo matalino pa sa inaasahan ko. Siyempre, medyo nalungkot pa rin ako nung muntik na akong malinlang ng galing mo sa pag-arte. Sumimangot si Su Qingzhou, sa huli, ikaw pa rin ang galit ko sa akin, hinahamak ko ang aking mga aksyon sa aking puso. Ngumiti si Yefan, humakbang pasulong, niyakap ng mariin si Su Qingzhou, pagkatapos ay pinaikot ang babae at idiniin ito sa Leican Supercar. Ikaw, anong ginagawa mo? Ang mga kamay ni Su Qingzhou ay hinawakan ng lalaki, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat at pagkamahiyain. Walang magawa si Yefan, hindi alam kung tatawa o iiyak, asawa, bakit hindi mo maintindihan? Wala akong pakialam kung anong uri ng pagsasabuatan ang gagawin mo o kung anong uri ng drama ang iyong nilalaro, iyon lang ang iyong instinct. Kung kaya mo akong lokohin, ikaw yun. I can't be too happy for my offspring to have high IQ genes, why should I don't like it? Ang mahalaga lang sa akin ay kung totoo ba ang nararamdaman mo para sa akin, kung kasama mo ako, tapat ka ba? Kasi, at least sincere ako. Si Su Qingzhou ay natigilan, at huminto sa pagpupumiglas, nakatingin kay Yefan na may tubig na mga mata. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal, pagkatapos ay ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at naghalikan ng mariin. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon, nagkaroon ng ilang halik noon, ngunit sa pagkakataong ito, sa ganitong sitwasyon, pagkatapos maranasan ang nakaraan pagkatapos ng bagyo sa pagitan nilang dalawa, nang maglapat ang kanyang mga labi, naramdaman ni Su Qingzhou ang isang hindi pa nagagawang electric current na damaloy sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingzhou, ang kanyang maselang katawan ay nanginginig ng 2 beses, at nagpakawala siya ng tili, naramdaman ang init at malalim na emosyon mula sa lalaki, gusto niyang lunurin siya. Dahan-daang ipinikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, ang mga sulok ng kanyang mga mata, isang patak ng kristal na patak ng luha ang bumagsak, hindi niya sinasadyang gumamit ng 2 braso upang isabit ang malakas na tigre sa likod ng lalaki ng walang katulad na puwersa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paghalik, at naramdaman kong halos malagutan na ako ng hininga bago binitawan ni Yefan ang pailay na babae. Nang makita si Su Qingzhou na may pulang mata, kulay rosas na pisngi, at agrabyado ang mukha, hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti. Oh, Mrs., bakit ka umiiyak? Inabot ni Yefan at pinunasan ang mga luha sa mukha ng babae. Napabuntong hininga si Su Qingzhou saglit, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at seryosong sinabi, taos puso ako. Hindi ako nagsinungaling sa iyo ng emosyonal. Lalong natuwa si Yefan, alam ko, niyakap mo ako. Kailangan mong magtrabaho ng husto, nararamdaman ko ito, hanggat tapat ka sa damdamin, hindi ko napapansinin ang iba pa. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa iyo tungkol kay Helena. Gaya ng sinabi mo, instinct ko yun. Naisip ko ang planong ito noon, at ginawa ko kaagad. Ako. Gusto kong gawin ang aking sarili sa lalong madaling panahon. Ang paglakas ay magpapaikli ng agwat sa pagitan mo at ako, kaya gusto kong i-recruit si Helena. Tutal may lakas siya at marami siyang masasabi sa akin tungkol sa underground world, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Maikli ang puwang. Nagtaka si Yefan, anong agwat? Kailangan mo bang magtanong? Isa ka ng maalamat na powerhouse, at mayroon ka pa ring kapangyarihan. Isa lang akong ordinaryong negosyante, at pipigilan lang kita. Ngumuso si Su Qingzhou at sinabing, gusto ko ring palakasin ang sarili ko sa lalong madaling panahon, kahit na kailangan ng oras para linangin ang sinaunang martial arts, dahil ang pamilyang Su natin ang orihinal na controller ng mga mata ng langit, at may mga elder doon na umalalay sa atin, kaya gusto kong magmadali. Oras, subukan mong ibalik ang mga mata ng langit sa lalong madaling panahon, kung sakaling mananalo ka. Walang imak na sinabi ni Yefan, asawa, hindi kita hinahamak. Bakit ang dami mong iniisip? Ikaw talaga, babalikan ko ang mga mata ng langit. Ang maasim na palabas ni Zhuge Tianming ay hindi isang vegetarian. Kaya nga hindi ka na nagugustuhan ngayon. Kapag nakita ng iba mong kaibigan at mga taong kilala mo na napaka-ordinaryo ko, siguradong iisipin nila na hindi ako karapat-dapat para sa'yo, tapos mawawalan ka pa ng mukha. Pagkatapos ng mahabang panahon, hahamakin mo ako. Medyo inis na sabi ni Su Qingzhou.
Naramdaman ni Yefan na ang babaeng ito ay labis na nag-iisip, bakit niya pakialam kung ano ang iniisip ng iba. Asawa, huwag kang mag-isip ng walang kaparekan, kung sino ang maglakas loob na magsabi na hindi ka karapat-dapat sa akin, sasampalin ko siya hanggang sa mamatay. Sumimangot si Yefan. Umiling si Su Qingzhou, ayaw kong gawin iyon, umaasa ako sa iyo na protektahan ako, gusto ko ring palakasin ang sarili ko sa lalong madaling panahon, mag-recruit ng mas maraming tao o kung ano paman. Actually, I didn't mean to lie to you this time, I'm afraid na hindi mo ako magugustuhan sa sobrang skimang, kasi lagi mong gusto ang inosente at cute kong side, at natatakot akong sirain ang image ko sa puso mo. Tumingin si Yefan sa babae at nahihiyang yumuko, at halos magsalita ng ganoong pangungusap. Hindi tumatawa. Hahaha. Haha. Asawa. Pwede bang itigil mo na ang pang-aasar sa akin ng ganyan? Paano mo nasasabi sa sarili mo na inosente at cute ka? Tumawa ng malakas si Yefan kaya tinakpan niya ang kanyang tiyan. Kabanata 0546 Ligtas. 0546. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Nalaman din ni Su Qingzhou na tila kakaiba ang kanyang sinabi, namumula ang kanyang mukha na nahihiya, at tinapakan niya ang kanyang mga paa sa galit, bawal kang tumawa. Seryoso ako. Tumawa si Yefan hanggang sa tumulo ang mga luha, at bamantong hininga sa langit, Diyos ko, anong uri ng hanggal na asawa ang pinakasalan ko, paano magkakaroon ng ganoong babae sa mundo? Baliw ka. Ano bang problema ko? Malungkot na sabi ni Su Qingzhou, sa tingin ko talaga. Gusto pa rin ba ninyong mga lalaki ang mga babaeng may pukana at itim na tiyan? Hindi yan ang problema. Umiling si Yefan at bamantong hininga, asawa, ang susi ay, hindi mo kailangang sabihin ng malinaw. Naiintindihan ko ito, gusto mo lang magpanatili ng magandang impresyon, ngunit hindi ko ito maintindihan. But you have to say what you have in your heart and say it so seriously, I feel you masyadong tanga, haha. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, nagsinungaling ako sa iyo sa pag-arte, hindi mo gusto, sinasabi ko sa iyo ang totoo ngayon, at hinahamak mo ako sa pagiging tanga. Masyado kang mahirap kausap. Tama, galit ako. Hindi kita pinapansin. Pumunta ka sa meeting mag-isa. Naramdaman ni Su Qingzhou na napahiya siya, tumalikod siya at aalis na sana. Niyakap ni Yefan ang babae mula sa likuran, samandal sa kanyang tenga at sinabing, asawa, huwag kang magalit, hindi ba't ang cute mo? Hindi ko intensyon na ayawan ka. Sa katunayan, hindi mo kailangang panatilihin ang iyong sarili. Sa ganoong imahe, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, tulad ng alam ko, noong hinahanap mo si Tung Hozan para bumalik, siguradong hindi mo inaasahan na makakakuha ka ng anumang kapalit mula sa kanya, di ba? Natahimik si Su Qingzhou at tumingin sa kanya. Lalaki. At saka, hindi ko akalain na ang ekspresyon mo sa pagkain ng donuts ay parang isang palabas. Gusto mo talaga, o hindi ka nasa orphanage, nakikipaglaban sa maliit na grupo para sa donuts, tama ba? Napakurap si Yefan. Saglit na natahimik si Su Qingzhou, pagkatapos ay tumango, at idinagdag, naaalala ko pa ang batang babae na iyon na nagngangalang Tuan-Tuan, sa susunod na dadalan ko rin siya ng isang kahon, para makatipid ka. Kunin mo ako. Kaya, huwag mong isipin na mayroon akong anumang pagkiling laban sa iyo, ang mga tao ay palaging may iba't ibang panig, hindi nakakagulat, ang aking asawa ay napakabait at kaibig-ibig pa rin, sabi ni Yefan habang hinihimas ang mukha ni Su Qingzhou. Huminahon din ang puso ni Su Qingzhou, at nalaman niya na ang lalaki ay napakamaalalahanin sa kanya, napakasaya, at ang kanyang puso ay matamis. Ngumiti si Yefan at sinabing, okay, let's go, oras na para pumunta sa venue. Tumango si Su Qingzhou, ngunit nang mali ang kanyang iniisip, sinabi niya, dapat ba akong magpalit ng damit? Sinuot ko ito kahapon, at ito pa rin ang suot ko ngayon, maganda ba? Natigilan si Yefan. Bakit? Sikat na sikat ka sa underground world. Kung hindi ako magbibihis ng maayos, hindi ba ako mahihiya sa iyo? Magdadalawang araw na magsuot ng parehong damit, mura ba? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Halos imulat ni Yefan ang kanyang mga mata, ang babaeng ito ay masyadong nag-iisip, asawa, makinig ka, mukha kang engkanto, maganda ka sa anumang bagay, kailangan mong magbihis ng sobra-sobra, at magpapasigla ka sa ibang mga babae, hindi iyon. Bibigyan mo ba ako ng galit? Masaya si Su Qingzhou nang purihin siya na parang diwata, ngunit hindi pa rin siya mapalagay, totoo ba talaga iyon? Talagang totoo, tsaka, ayaw kong tinatitigan ng ibang lalaki ang asawa ko. Tingnan mo, mataimtim na sabi ni Yefan. Nako, napakakuripot mo. Tara, alis na tayo. Si Su Qingzhou ay nasa mabuting kalagayan at sumakay sa kotse ng mag-isa. Bagamat nagkaroon ng ilang liko-liko ang isang oras na palitan sa parking lot ng ospital, lalo pang pinalalim ang relasyon ng dalawa at mas naging malapit sa kanila. Nararamdaman ni Yefan na mas natural ang pagganap ni Su Qingzhou sa kanyang harapan, iyon ang inaasahan niyang makita. Talagang binalak ni Su Qingzhou na bawiin ang mga mata ng langit. Ang ambisyong ito ay talagang nag-alala kay Yefan, ngunit hindi niya ito mapigilan, kaya kailangan niyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon.
Pagkarating sa venue ng SciTech Conference, pinababa ni Ye Fan si Su Qingzhou at hiniling sa babae at sa kanyang mga kapatid na magkita at umupo sa kanilang mga upuan. Mag-isa siyang pumasok sa VIP lounge at nakita niya si Han Shu, ang secretary ng Board of Directors, na may pinag-uusapan kay Zhuge Tianming. Your Excellency Lucifer, tama lang na nandito ka, nakangiting sabi ni Han Shu, ipapaalam ko sa iyo, sana hindi ka umalis ng maaga, ang Legendary Summit ngayon ay magbubukas pa rin hanggang alas 10 ng gabi. Nagtataka si Ye Fan, may summit pa ngayon. Bakit tayo nakaupo sa entablado? Hindi ba ito ay isang pulong ng iba't ibang delegasyon at organisasyon ngayon? Naisip ni Ye Fan na maaaring hindi dumating ang mga maalamat na powerhouse na ito. Kung hindi si Ye Fan ang mag-aalaga sa delegasyon ng Dragon Soul, mas gugustuhin niyang isama si Su Qingzhou para mamili. Sa totoo lang, talagang may espesyal na usapin na kailangang lutisin sa kumperensyang ito ni Seth, sabi ni Han Shu, dapat pamilyar na pamilyar ang iyong kamahalan Lucifer. Ang isa sa pinakasikat na siyentipiko sa underground world, si Dr. Ganesha, ay nawala. Sumimangot si Ye Fan, ball ng elepante. Namatay na siya. Nakita kong namatay siya ng sarili kong mga mata, at ako ang naghagis ng kanyang abo sa dagat. Ano? Pumanaw na si Dr. Ganesha. Nagulat si Han Shu. Iminuwestre ni Ye Fan si Zhuge Tianming, na nasa tabi niya, tanungin mo siya kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tungkol dito, scholar, tama. Ngumiti si Zhuge Tianming at niyugyug ang kanyang fan, hindi libre ang impormasyon ko. Oo nga, ang hirap talagang pakitunguhan, bakit mas gusto mo ang pera kaysa sa akin? Malungkot na umiling si Ye Fan at tinanong si Han Shu, anyway, patay na siya, maniwala ka man o hindi, bakit mo siya binanggit? Natigilan si Han Shu saglit, pagkatapos ay bumantong hininga, tama, sa katunayan, ang aming asosasyon ay palaging may pakikipagtulungan kay Dr. Ganesha, at siya ang aming konsultant sa mga isyu sa siyentipikong pananaliksik. Bago siya nawala, naglagay siya ng safe sa aming samahan. Sinabi niya na kapag nagbukas ang kumperensya, bubuksan niya ang kahon at sasamantalahin ang pagkakataon ng kumperensya na pumili ng isang maliwanag na may-ari na magmamay-ari nito. Ano iyon? Tanong ni Ye Fan. Nahihiyang umiling si Han Shu, paumanhin, wala akong paraan para malaman ang aking autoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, kalahati ng dahilan ng Legend Summit ay dahil gusto kong anyayahan ang nangungunang 10 alamat na maupo at tingnan ang pamana ng Ganesha ng magkasama. Bago kasi mawala si Ganesha, balitang immortal medicine, ang pinag-aaralan niya, kaya may dahilan kaming maghinala na may kaugnayan sa undead medicine ang laman nitong safe. Kung iyon ang kaso, ito ay isang malaking halaga ng yaman na mahirap tansyahin. Kung walang pinakamalakas na Panginoon sa mundo, ang ating asosasyon ay hinding-hindi maglalakas loob na buksan ito. Sumimangot si Ye Fan, lihim na nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso, bago namatay si Ganesha. Sabihin mo lang sa kanya na wala talagang immortalidad na gamot, ito ay umiiral sa teorya, ngunit kung wala ang elemento ng parola, walang immortalidad na gamot. Pero, bakit siya naglagay ng kahon sa SciTech Association? Bukod sa immortality medicine, ano pa ang iiwan niya sa mga susunod na henerasyon? Kabanata 0547 Makasarili. 0547. Hindi namin ito inanunsyo noon, dahil natatakot kami na baka malaman ng isang taong may lihim na motibo ang tungkol dito at dumating upang agawin ito ng maaga, ngunit ngayong may 10 alamat na namamahala, maaari naming ipahayag na ang safe ni Dr. Ganesha ay mabubuksan ngayong gabi, ngumiti si Han Shu. Nag-isip sandali si Ye Fan, ngunit hindi malaman kung ano ang ibinenta ng Ganesha, kaya tinanong niya si Zhuge Tianming, alam mo ba kung ano ang nasa kahon na iyon? Huwag mong sabihin sa akin na kailangan mo ng pera para sa impormasyon. Si Zhuge Tianming ay tila tumatawa ngunit hindi ngumingiti, ang sikreto ay hindi mabubunyag. Kung hindi dahil sa pagtama sa iyo ng malakas, gusto ba talaga kitang suntukin? Umiling si Ye Fan. Ang ikalawang pagpupulong ay nagsimulang tumuon sa pagtalakay sa ilang malalaking kaganapan sa underground na mundo, at sumunod din ang ilang pag-aaway na nagmumula sa mga pagtatalo sa mga interes. Oo naman, ang Dragon Soul ni Xia Guo ay kinubkob ng lahat ng partido dahil sa problema na nakuha ni Xia Guo ang Axis of the Earth. Gayunpaman, matagal nang inihanda ang Dragon Soul Delegation. Sina Hao Lei at Wu Mo ay sumalungat sa iba't ibang paraan, ngunit wala silang sinabi. Sa kabuuan, ito ay bumagsak sa dalawang bagay. Una, hindi pa rin alam ng Xia Kingdom kung ano ang access ng Earth, kung ito ay mabuti o masama, at hindi ito obligadong ibahagi ito sa mundo. Pangalawa, ito ay ang mga panloob na gawain ng Xia Kingdom, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong mahanap ito. Gobyerno at militar, huwag sumunod sa kaluluwa ng dragon. Nakinig si Ye Fan sa mga bakal at tansong ngipin ng mga taong ito, at lihim na hinangaan ito. Hindi nakakagulat na hindi niya alam ang sinaunang martial arts, at nagawa niyang makamit ang ganoong mataas na posisyon sa Dragon Soul. Walang nagsabi nito. Sa kasalukuyang katayuan ni Xia Guo sa mundo, natural na imposible para sa mga bansa na maging mahirap sa ibabaw, kahit sa ibabaw, mayroon lang silang masasabi. Sa kalahating oras ng pagpupulong, dinala ni Hao Lei ang delegasyon at tumakbo kay Ye Fan at sa mga taong inferno upang batiin sila ng magalang.
Lalo na si Wumo, na medyo walang galang kay Ye Fan dati, sa pagkakataong ito ay naging isang nakakabigay puri ng ngiti at pinuri siya ng husto. Alam din ni Ye Fan na gustong gamitin ng mga taong ito ang kanyang impluwensya sa ibang bansa para mas maraming tao ang tumahimik at tumigil sa paghabol sa kaluluwa ng dragon. Hindi lang dito, tumakbo rin si Hao Lei at iba pa papunta kay Zhuge Tianming at nakalapit. Kabilang sa nangungunang 10 alamat sa pinangyarihan, 3 ay mula sa Xia Kingdom, na naging dahilan upang ang mga delegasyon mula sa ilang kanluraning bansa na pinamumunuan ng bansang Magnus Iyo ay lubhang nalulumbay. Sa simula ng ikalawang kalahati ng pulong, hindi na sila nakipagkompetensya sa Dragon Soul. Nakita ni Ye Fan na hindi gaanong maghihirap ang Dragon Soul sa pulong, at itinuring niyang matutupad ang kalahati ng kanyang pangako kay Exilin Yuan. Tungkol naman sa natitirang kalahati, hindi niya nakalimutang hilingin sa kanya na hanapin ang taksil. Nitong mga nakalipas na araw ay nagsistok sa buong lugar ang mga pumatay na nagpadala ng buffalo, at napataas na sila ng kilay. Sinamantala ang pahinga sa hapunan, tahimik na lumabas si Ye Fan sa venue, at pagkatapos ay sumakay sa isang hindi nakikitang itim na kotse. Umupo si Wu Yekang sa driver's seat, hawak ang manibela, nakita si Ye Fan na paparating, tinapakan ang accelerator, at dirdiretsong umalis. Sigurado ka bang taong iyon? Tanong ni Ye Fan sa kotse. Tumango si Wu Yeshu, paulit-ulit ko itong kinumpirma, ito ang taong pinaghihinalaan mo, ang taong nagnakaw ng mga dokumento sa ulan noong araw na iyon, at ang taong nagplanong tumakas ngayon. Napabuntong hininga si Ye Fan, sayang. Napakabuti kung siya ay isang ordinaryong tapat na tao. Kuya, hinahangaan ko ang iyong mga kasanayan sa pagmamasid. Kung gusto mo akong baguhin, malamang natutukan ko ang Wumo na iyon. Ngumiti si Wu Yechuan. Mahilig lang makipaglaro sa babae ang lalaking iyon, kaya medyo makitid ang isip niya, ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na gumawa ng mga bagay tulad ng pagtataksil. Sabi ni Ye Fan. Nagpout si Wu Ye, walang masyadong seryosong lalaki sa Dragon Soul, basta sundan mo lang sila, magkasino man o maghanap ng babae, kuya, kung gusto mong hawakan nila ito, mabibigyan kita ng isang grupo. Halika, hindi ako interesado sa pakikitungo sa kanila, ginagawa ko lang ang isang pabor kay Murphy. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Wala pang 10 minutong yumandar ang sasakyan, nakarating ang dalawa sa isang sementeryo sa kanluran ng bayan. Mayroon itong magandang kapaligiran, na may Gothic Cathedral na nakatayo sa tabi ng sementeryo. Ilang sasakyan ang nakaparada sa labas ng simbahan, ngunit dahil hindi naman araw ng pagsamba, walang dumaan kaya naman sobrang desyerto. Si Ye Fan at Wu Yeshu ay pumasok sa simbahan, nakabukas ang pinto, at sa sandaling tumingin sila sa loob, nakita nila ang isang babae na nakasuot ng itim na damit at isang itim na pang-itaas na sombrero, na nagdarasal sa harap ng rebulto. May isang malaking malites sa tabi niya, at tila plano niyang umalis kaagad pagkatapos magdasal. Panginoon, hanggat ligtas akong nakarating sa Magnesium, maglilingkod ako sa iyo ng buong katapatan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nang matapos ang babae sa kanyang panalangin, tumalikod siya at hinayla ang kanyang malita, at aalis na sana nang tumangala siya at nakita si Ye Fan na nakatayo sa pintuan. Biglang napasigaw si Wu Yeshu sa takot. Ah, Ye, Mr. Ye. Tiningnan ni Ye Fan ang chubby middle-aged na babae, iniunat ang kanyang kamay para kumustahin, magkita tayong muli, Sister Song. Ang babaeng nasa harap niya ay babaeng sekretarya ni Hao Lei. Kanta Mizi. Nang makita ni Song Meiji si Ye Fan, ang kanyang ekspresyon ay kinakabahan at ang kanyang mukha ay mapatla, Mr. Ye. Kumusta ka? Paano ko nalaman na nandito ka? Nagkibit balikat si Ye Fan, syempre may nagpadala. Nakatitig lang sa'yo. Nakatitig sa akin. Iniwas ni Song Meiji ang kanyang mga mata at sinabing, ako. Ano ang dapat kong titigan? Ate Song, kailangan mo pa bang tumakas? Napabuntong hininga si Ye Fan, sa totoo lang, mula sa unang pagkakataon na nakita kita, alam kong may problema ka, hindi mo na kailangang itago pa. Natigilan si Song Meiji, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, ikaw. Saan mo ito napulot? You are not a secretary of a general department, you are working in Dragon Soul, even if you are a secretary, you should know the confidentiality rules, you can talk too much, no I can't say what should be said. Pero sa unang pagkakataon na nakilala kita, nang ilabas mo ako sa hotel, marami kang sinabing hindi maganda tungkol kay Wumo, bagamat parang hindi ako nirerespeto ni Wumo. Para aliwin ako, mula sa pananaw ng isang profesional na Secret Service Secretary, napaka-unprofessional mo. Dapat kang makonsensya. Marahil ay nahulaan mo na ako ay dinala dito ni Exilin Yuan, na partikular na naghahanap ng mga traidor, kaya gusto mo akong linlangan. Ngumiti si Ye Fan, sa kasamaang palad, ilalantad mo lang ang iyong sarili ng ganito. Natigilan si Song Meiji, hindi inaasahan na ang kanyang sariling katalinuhan ay mabubunyag sa halip. Kailangan mong bumili ng pagkain para kay Hao Lei at lahat ng uri ng magugulong bagay para sa ibang tao. Ang nakakapagod na trabaho. Nang pagpapatakbo ng mga gawain ay karaniwang lahat ng kailangan. Ginawa mo ito, at ang ilang mahahalagang okasyon, tulad ng mga kumperensya ngayon, ay hindi mo turn para pumasok.
Kaya, ginagawa nitong napakaginhawa para sa iyo na kumuha ng ilang mga dokumento at ibigay ang mga ito sa iyong connector. At ikaw din ang secretary na namamahala sa pagkopya ng mga dokumento. Hanggat gumawa ka ng mas maraming kopya paminsan-minsan, makukuha mo ang kailangan mo. Kung mukhang honest ka, walang magdududa sa iyo. Nakangiting sabi ni Yefan. Malungkot na ang mukha ni Song Meiji. Pagkababa niya ay ibang-iba na siya sa mabait na babae noon. Kabanata 0548 Sementeryo. 0548. Yefan, wala akong hinaing sa iyo. Gusto ko lang ng kaunting pera para mabuhay ng mas mabuting buhay, hindi ang maging malungkot na lingkod habang buhay. Nabayaran ko na ang kaluluwa ng dragon. Pagkatapos ng aking buong kabataan, wala akong asawa, walang anak, at wala akong anumang bagay. Wala akong utang sa bansa. Ngunit ang bansa ay may utang sa akin. Hindi ka ba nalulungkot sa mga katulad ko? Hindi ka pwedeng magpanggap na hindi mo ako nakita at hinayaan mo akong mamuhay ng maayos sa sarili kong buhay. Si Song Meiji ay nagsabi ng napakataos puso, na may lungkot at lungkot sa kanyang mukha. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, kung talagang nagpapadala lamang ito ng ilang mga dokumento, kung gayon maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng paraan upang mabuhay. Ngunit, Sister Song, ang impormasyong ibinenta mo ay pumatay ng maraming tao. Isang buhay na lalaban sa Shearers sa front line. Natigilan ang ekspresyon ni Song Meiji, at pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siya ng malungkot, talaga. So, hindi mo ako pakakawalan. Tumango si Yefan, Sister Song, ilagay mo na ang mga gamit mo at sumunod ako pupunta ako. Haha. Ngumisi si Song Meiji, ang pagbabalik ay isang dead end, hindi ako makakasama sa iyo. Hindi lang ako ang nandito, may kakayahan ako. Halika at saluhin mo ako. Narinig ni Wu Yeju sa mga salitang ito, agad niyang sinabing hindi ka nais-nais, ang bluff mo, hindi mo na kailangan pang hulihin ka ng kapatid ko. Pagkatapos magsalita, mabilis na sprint si Wu Yeshu, balak na pasulong at mawala ng malay si Song Meiji. Ngunit sa sandaling ito, may tatlong kulay abong daloy ng enerhiya na tila mga agos ng hangin, na umaatake sa maulap na gabi. Jinner. Sigaw ni Yefan nang mapansin niyang kakaiba ang kulay abong enerhiyang ito. Mabilis din mag-react si Wu Yeshu, kaya mabilis niyang naubos ang kanyang nakakagalit na enerhiya, at iniwasan ang tatlong kulay abong enerhiya na ito sa isang beses. Tatlong sinag ng kulay abong enerhiya ang nahulog sa mga kahoy na upuan ng simbahan. Kung saan sila tinamaan, ang kahoy ay direktang nabulok, na naglalabas ng baho. Kamatayan. Agad na nagising si Yefan, anong klaseng enerhiya ito, mabilis siyang humakbang pasulong, tumabi kay Wu Yeshu, at tumingin sa likod ng simbahan, kakaiba talaga, may mga tao sa simbahan na gumagamit ng necromancer. Ang ganitong uri ng itim na salamangka ay hindi na madidilim, papasok ba ako sa isang pekeng simbahan? Hindi napansin ni Yefan na may nagtatago sa likod niya mula sa pagpasok niya sa simbahan, na nagparamdam kay Yefan lalo na sa kagilahil-alas. Dahil nangangahulugan ito na posibleng ang taong gumagamit ng necromantic magic ay hindi bababa sa hindi gaanong mas masahol kaysa sa kanya, o kahit na mas malakas kaysa sa kanya. Ama! Excited na sigaw ni Song Meiji. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na robo na lumabas mula sa likuran. Siya ay may kulay abong buhok, manipis na mukha, at nakasuot ng isang pares ng silver-framed disc glasses. Mukha siyang mabait. Ngunit ito ay isang pari na hindi mukhang masamang tao, ngunit si Yefan ay nakadama ng isang nakamamatay na banta. Dahil sa instinct na lumaban, agad na sinabi ni Yefan kay Wu Yeshu na nasa likod niya, maghintay ng away, huwag maging pabigla-bigla, ang taong iyon ay lubhang mapanganib. Narinig ito ni Wu Yeshu, at biglang humigpit ang kanyang nerbiyos, kaya naramdaman niyang delikado si Yefan, anong klaseng tao iyon? Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito, Lucifer, ngumiti ang pari. Napapikit si Yefan, kilala mo ako. Siyempre kilala kita, bagamat hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang kilala, malalim na sabi ng pari. Sino ka? Kakaibang sinabi ni Yefan, sa pagkakaalam ko, dapat na walang ibang tao sa mundo ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng necromantic sorcery power, maliban sa walang kamatayang Skull Idol na kasalukuyang nasa venue. Oh, talaga. Ito ay isang kaaya-ayang komento. Ngumiti ang pari, hindi pinapansin si Yefan, ngunit naglakad papunta kay Song Meiji at sinabing, MS Song, masyado kang pabaya, at ang mga bagay ay nauwi sa kasalukuyan. Ito ay dahil sa iyong kapabayaan. Nakiusap si Song Meiji, pare, pakiusap, alisin mo ako rito. Maaari kong ibigay sa iyo ang kalahati ng aking pera. Iniunat ng pari ang kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ni Song Meiji, Ma'am, walang halaga sa akin ang pera. Walang kabuluhan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya ang isang kulay abong patay na aura na sumugod sa ilong, butas ng tainga, at bibig ni Song Meiji. Napasigaw si Song Meiji at bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay mabilis na nalanta, ang kanyang katawan ay mabilis na lumiit, at pagkatapos lamang ng 10 segundo, siya ay naging isang mummified na bangkay. Nahulaan ni Yefan na ito ang mangyayari, at nakaramdam ng kaunting buntong hininga sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras upang bigyang pansin ang pagkamatay ni Song Meiji.
Lucifer, hindi ko ine-expect na pupunta ka dito, ginulo mo ang plano natin, nakakainis talaga. Napakurap-kurap ang pari kay Yefan, kaya, para matupad ang plano, maaari na lang muna kitang ihatid. Manatili ka dito. Nag-flash ang isip ni Yefan, sinabi ng taong ito na may plano, at may nakatakdang oras, ito na kaya ang oras ng Seth Conference. Napakabihirang lumitaw ang gayong makapangyarihang necromancer wizard sa Limor, ngunit ang mga tao sa Seth Conference ay tila walang alam. Ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Biglang napagtanto ni Yefan na ang layunin ng taong ito ay ang Seth Conference sa simula pa lang. Jenner, bumalik ka kaagad sa conference. Sabihin kay President Maxim na may mga necromancer na makakasira sa Seth Conference. Mabilis na sabi ni Yefan. Matapos malaman ni Wuyekang ang kaseryosohan, tumanggo siya at agad na tumalikod at tumakbo. Nang makita ito ng pari, siya'y sumangot ng malamig, at sabay kaway ng kanyang kamay, nakita niya ang pintuan ng simbahan, at isang patay na hininga ang biglang bumalot sa hangin, na humaharang sa daan ng maulap na gabi. Ang cultivation base ni Wuyekang ay mas masahol pa kaysa sa pari na ito, kaya magagamit lang niya ang kanyang tunay na enerhiya para tumakbo ng ligaw sa direksyon ng isang bintana. Pagdating ko sa bintana, talon na sana ako nang may nakita akong malaking kutsilyo sa labas, at biglang tinadtad. Bang! Ang! Nabasag ang salamin, at ang gumagamit ng bone sword ay isang puting kalansay. Ang lalong nagpabago sa mukha ni Wuyekang ay higit sa isa ang nasa labas, at mayroong 20 o 30 kalansay na may hawak na iba't ibang armas, at sila ay ipinatawag. Kabkuban. Nang makita ito, si Yefan, nang walang sabi-sabi, ay naglunsad ng pag-atake sa pari, ang nagpasimula. Ito ay isang sementeryo. Ito ay puno ng enerhiya ng kamatayan at maaaring magpatawag ng malaking bilang ng mga patay na tao. Kung ang taong ito ay nagtago ng ilang bangkay dito kanina, maaari siyang bumuo ng isang hukbo ng mga patay na tao. Sa gayong mga kalagayan, maliwanag na hindi matalinong makipaglaban sa mga may espesipikong bangkay at buto. Ang pinakamagandang paraan ay ang patayin ang pari na ito. Ang anyo ni Yefan ay kasing bilis ng lagaslas ng kuryente, at sa pagmamadali, lumapit siya sa pari at sinuntok ito, nataman lang ang ulo ng pari. Pang! Nagulat si Yefan, naisip niya na ang wizard na ito ay magkakaroon ng kaunting kakayahan na umiwas at magdepensa, ngunit nang sinuntok niya ito, ang kanyang ulo ay direktang pumutok. Kabanata 0549 Death Torrent 0549. Natigilan si Yefan saglit at napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon. Tamang-tama, nang matanggal ang ulo, walang dugong lumabas sa leeg ng pari, kundi isang kulay abong death aura. Oops! Dapat naisip ni Yefan na ang dahilan kung bakit hindi niya natuklasan ang pari na ito ay hindi dahil sa sobrang tago ng kanyang aura, kundi dahil ang pari na ito ay patay na. Isa lang itong bangkay na kinokontrol ng isang necromancer, nagsasalita dito sa ngalan ng wizard na iyon. Kung walang aksidente, ang pari na ito ay talagang isang pari dito noong siya ay nabubuhay, kaya siya ay mukhang mabait at mabait. Mabilis na nag-react si Yefan, at pagkatapos na umiwas, hindi siya naapektuhan ng death aura. Sa wakas ay nahulog ang bangkay ng pari, at ang dugo sa katawan ay natuyo na. Kumunot ang noo ni Yefan, malamang na hindi naisip ni Song Meiji na ang pari na nakita niya ay talagang patay na tao. Hindi mahanap ni Yefan kung nasaan ang totoong katawan ng wizard, kaya tumalikod siya at sumugod sa labas ng simbahan, sinipa ang dalawang skeleton na sundalo gamit ang dalawang paa. Si Wu Yesho ay isang babae kung tutusin, nakaharap sa napakaraming bangkay at kalansay, at ang kalaban ay walang kapaguran, nababalot ng lason, at nakipaglaban ng husto. Nang makitang paparating si Yefan, nag-aalalang sinabi ni Wu Yesho, Kuya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sirahin ang lahat ng bagay na ito bago magmadaling lumabas. Tawagan mo si Asmodeus at hilingin sa kanya na sabihin kaagad kay Mark. President Sim, dapat itigil ang kumperensya. Habang nagsasalita si Yefan, mabilis na tinaboy ng kanyang katawan ng mga kalansay at ang mga patay pabalik-balik, ngunit ang mga patay na mandirigmang ito ay walang kapaguran. Sa sandaling sila ay masisipa, sila ay tatayo muli at magpatuloy. Inatake silang dalawa. Ang higit na ikinabahala ni Yefan ay tila may trend ng dumaraming bilang. Sinubukan ni Wu Yesho na tumawag sa telepono, ngunit nalaman niyang wala talagang signal, Kuya. Wala na ang signal dito. Inaasahan ko na pinutol nila ang signal ng komunikasyon ni Limuer. Ano ba ang gustong gawin ni Shira? Nag-flash ang pag-iisip ni Yefan, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Fuck, hindi tayo lalaban. Tumalon ka lang. Tumakbo pabalik para magulat. Tumalon ka. Nagtataka si Wu Yesho noong panahong iyon, kinuha na siya ni Yefan. Kaagad pagkatapos, sinipan ni Yefan ang dalawang umaataking bangkay at lumipad ng ilang hakbang sa kahabaan ng open space, gumawa ng mataas na lukso. Niyakap ni Yefan si Wu Yesho, tumalon sa layo na 12-dosenang metro, at umalis sa pagkubkob ng grupong ito ng mga patay na sundalo. Matapos ibaba ang maulap na gabi, tatakbo na sana ang dalawa pabalik, ngunit sa unahan ng kalsada, may naghihintay doon na isang wizard na nakasuot ng itim na damit. Ang kulay abong fog ng kamatayan ay umikot sa paligid ng wizard, at tinakpan ng hood ang kanyang mukha, na ginagawang imposibleng makita.
Sa kanyang kamay, siya ay nakasandal sa isang tungkod, at mayroong isang malaking bilang ng mga kalansay na nakasabit sa mga tungkod, kabilang ang mga matatanda, bata, at ilang mga ibon at hayop, na lubhang nakakatakot. Nang makita ang wizard na may itim na damit, natigilan sina Ye Fan at Wu Yeju. Skeleton. Ang wizard na ito ay isa sa nangungunang 10 alamat na nakaupo sa Seth Conference, ang Immortal Skeleton. Paano ito posible? Kuya, siya. Wala ba siya sa venue? Gulat na sabi ni Wu Yeshu. Naguguluhan din si Ye Fan, at palaging nararamdaman na ang bagay na ito ay nagiging kakaiba. Giggle, si Skeleton ay nagpakawala ng paos at mahinang tawa. Lucifer, ang iyong katawan ay kamangha-mangha, maaari kang tumalo ng malayo ng walang gaanong pagsisikap. Nakakalungkot lang na hindi kita maibalik ngayon, let you tip off. Si Ye Fan ang unang beses na narinig na nagsalita si Skeleton, ang taong ito ay walang sinabi mula sa unang pagkakataon na lumitaw siya. Biglang may naisip si Ye Fan at sumimangot, ikaw. Baka, sa venue, ay. Pag-isipan mo. Sinabi ni Skeleton na may masamang ngiti, tama, hindi ako iyan, isa lang itong malaking laruan na pinatawag ko. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, Skeleton, isa kang maalamat na powerhouse, bakit gusto mong makasama si Shire? Ikaw ba ang hari ng Shire? Masyado kang maraming tanong, at hindi na kita kailangang sagutin. Sinabi ni Skeleton, ikaw at ang babaeng ito, makipaglaro lang sa akin dito sandali. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Skeleton ang kanyang tungkod, isang kislap ng kamatayan tulad ng isang flash baha, tulad ng isang kulay abo na alon, na nagmamadali patungo kina Ye Fan at Wu Yeshang. Death Torrent. Nang makita ito, mabilis na binuhat ni Ye Fan si Wu Yeshu at mabilis na umiwas pabalik. Ang bilis ng maulap na gabi ay hindi maiiwasan ng napakalaking undead magic. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi kanya kalaban. Ako na ang bahala sa sarili ko. Nag-aalalang sigaw ni Wu Yeshu. Ngunit si Ye Fan ay hindi gustong makipagsapalaran, kaya tumalon siya ng ilang beses sa isang hilera at dumiretso sa tuktok ng simbahan, inilapag ang malabo na Night Scorpion. Ang agos ng kamatayan sa ibaba ay tumama sa pader ng simbahan mahigit 20 metro bago ito tumigil. Manatili ka sa tuktok, para hindi ka mapalibutan ng mga bangkay na mandirigma, at madali mong maiiwasan ang mga mahika na iyon, sabi ni Ye Fan. Noon lamang napagtanto ni Wu Yeshu na nais ni Ye Fan na ilagay siya sa isang ligtas na lugar, kaya agad siyang tumango. Pagkatapos ibaba ni Ye Fan ang babae, tumalon siya pababa. Alam niya na kung hindi niya matalo si Skeleton, kahit na makatakbo siya, si Wu Yeshu ay kailangang mamatay dito, kaya kailangan niyang lumaban. Kung si Skeleton ay isang ordinaryong salamangkero, ayos lang, ngunit siya ay isang necromancer, at ang Death Chi ay lason. Hindi alam ni Ye Fan kung kakayanin ng kanyang katawan ang lason ng Death Chi. Sa napakabilis na bilis, umaasa sa paghila ng hangin, nalagpasan niya ang nakamamatay na pagkubkob at sinuntok ng kamao ang ulo ni Skeleton. Pader ng buto. Nagpatawag si Skeleton ng makapal at puting kalasag ng buto para harangin siya. Bang! Binasag ni Ye Fan ang bone shield gamit ang isang kamao, at nalaman na si Skeleton ay naanod pabalik na parang multo. Kasabay nito, higit sa 100 ang kalansay na nagliliyab na parang multo ang lumipad patungo sa kanya. Netherworld Fire. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, umakyat ng kamao, binasag ang isang kalansay, sinipa ang isa pa, at binasag ang lahat ng lumilipad na kalansay ng 7 o 8 tama. Ang mga ghost fire na ito ay walang init, ngunit ang mga ito ay nakakagulat na malamig, at maaapektuhan nito ang mga kalamnan at ugat ng katawan, na ginagawang mas mabagal ang daloy ng dugo. Matapos masunog si Ye Fan, medyo hindi siya komportable sa kanyang mga kamay at paa, ngunit sa pangkalahatan, hindi ito mahalaga. Laking gulat ni Skeleton, maaari mo talagang harangan ang aking nether fire gamit ang iyong mga kamay. Walang oras si Ye Fan para makipag-chat sa kanya, gamit ang kanyang speed advantage, pagkalapit sa Skeleton, muli niya itong sinuntok. Kanyang ulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang makulay na makamandag na ahas ang lumabas mula sa ilalim ng itim na talukbong ni Skeleton. His. Gitling. Isang tingin sa patag na ulo at kulay ng makamandag na ahas na ito, alam na ito ay lubhang nakakalason. Kabanata 0550 Frenzy. 0550. Sa kabutihang palad, ang mga mata ni Ye Fan ay mabilis at ang kanyang mga kamay ay mabilis, at ang kanyang bilis ng reaksyon ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Nang umiwas siya ng pahilig, mabilis niyang inalis ang kanyang mga kamay, at hindi siya inatake ng makamandag na ahas na ito. Nabigong tumama ang makamandag na ahas, at pagkatapos ay binawi ang talukbong nito at nawala. Sa ilalim ng malaking itim na damit, hindi niya alam kung mayroon lang itong makamandag na ahas, o kung may iba pang lason na nakatago, na lalong nagpapuyat kay Ye Fan. Hey. Sabi ni Skeleton na may kasamang ngiti, delikado. Buti na lang, nakakapag-react ang little baby ko. Lucifer, nakakamangha talaga ang bilis at lakas mo, hindi nakakagulat na nabugbog mo si Gonzales. Wala akong kahit katiting na init ng ulo. Alam mo ba ang mapanlinlang na mga panlilinlang na ito? Ang iyong lakas ay dapat na higit pa riyan. Sumimangot si Ye Fan.
Nalaman niya na bagaman katamtaman ang pisikal na kondisyon ng lalaking ito, napakaraming masasamang pakulo niya, kaya napakahirap gawin ito. Sinabi ni Skeleton, hindi ba't ginagamit mo rin ang iyong pinakamalakas na estado para labanan ako? Ikaw at ako ang kailangang magpasya sa kahihinatnan, ngunit ito ay magtatagal. Wala akong oras para makipaglaban sa iyo. Sa sandaling ito, nakatayo sa tuktok ng simbahan, malakas na sumigaw si Wu Yesho, kapatid. Hindi maganda. Sementeryo. Tingnan mo ang sementeryo. Lumingon si Ye Fan at nakitang nasa gitna siya ng sementeryo. Hindi ko alam kung kailan may malaking halaga ng patay na enerhiya, at ang paglitaw ng mga patay na enerhiya na ito ay nangangahulugan din na ang isang malaking bilang ng mga undead ay ipinatawag. Isang nabubulok na bangkay, isang puting kalansay, ang umakyat mula sa lupa, na may dalang malaking halaga ng lason ng bangkay, nakakatakot at nakakatakot. Ang susi ay ang karamihan sa mga bangkay na ito ay tila namatay sa lalong madaling panahon, at hindi pa ganap na nabubulok. Dapat ay dinala sila sa sementeryo na ito ilang araw na ang nakalipas, at espesyal silang inilibing dito para ipatawag si Skeleton. Sa unang tingin, ang bangkay at ang mga kalansay na sundalo, mayroong 4 o 500 ang bilang. Ang isang tao ay isang hukbo, at ang kapangyarihan ng necromancer ay malinaw na nakikita. Hey! Mabilis na lumutang pabalik si Skeleton, iwinagayway ang staff sa kanyang kamay, at ang malaking halaga ng kulay abong enerhiya ay nabuo ang mga ripples at kumalat. Patay na kahibangan. Ang enerhiya ng kamatayan na inindayog ni Skeleton ay nakakabit sa mga katawan at kalansay ng mga patay, na parang nag-aapoy ng ilang panggatong sa katawan ng mga undead na nilalang na ito. Bigla, ang mga mata ng mga bangkay at kalansay na ito ay nagningning ng makamulto na liwanag, at ang lason ng bangkay at enerhiya ng kamatayan sa kanilang mga katawan ay naging napakalakas din. Ang panatikong spell na ito ay ginagawang mabilis at marahas ang orihinal na clumsy na katawan ng undead warrior, at posible lamang ito para sa isang necromancer na may napakataas na antas ng cultivation. Go! My Army of the Undead. Gamit ang isang alon ng mga tauhan ni Skeleton, ang hukbo ng 4 o 500 undead ay umuungal sa mga pagsabog at tumakbo ng ligaw sa isang direksyon. Ang ilan ay tumatakbo, ang ilan ay nakadapa, gamit ang parehong mga kamay at paa, at sila ay napakabilis at walang kapaguran. At hindi ito susunod sa kalsada, direkta sa ibabaw ng maliliit na burol, sa pamamagitan ng kakahuyan, kung saan maraming kamatayan, at ang mga bulaklak at halaman ay nalilanta din. Ang pasulong na direksyon na ito ay ang pangunahing lugar ng Dorset Conference. Manhid ang anit ni Ye Fan, itong baliw na wizard, balak ba niyang patayin ang buong venue? Bagamat ang mga maalamat na powerhouse ay maaaring hindi nasa ilalim ng presyon at magiging maayos, maraming iba pang mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa na may katamtamang lakas ang magdurusa. Kung naririto si Xiao Ziner, maaaring may pagkakataon pa na gamitin ang kanyang Fengyan, na pumatay ng malaking lugar, para harangan ito, ngunit hindi talaga magaling si Ye Fan sa pagharap sa ganoong sitwasyon, at hindi niya mapigilan ang hukbong ito ng undead. Ang tanging magagawa niya ay bumalik at magbigay ng tip sa lalong madaling panahon, ngunit ayaw siyang bigyan ni Skeleton ng pagkakataong iyon. Lucifer, nakaka-distract ka. Ngumiti ng masama si Skeleton. Hindi ko alam kung kailan, isa pang torrent of death ang inilunsad, na umaakay kay Ye Fan. Tumalon ng mataas si Ye Fan, at matapos iwasan ang alon ng kamatayan na ito, tumapak siya sa dingding ng simbahan at lumusot pababa. Ngunit si Skeleton ay hindi naging mabagal, at nang makitang sumipa si Ye Fan, muli siyang umiwas. Pagkalapag ni Ye Fan sa lupa, ay nalalayan niya ito gamit ang isang kamay, ang isa pang katawan ay tumilapon, ang isang paa ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang katawan ay tumalbog patungo sa Skeleton. Bagamat hindi gaanong mabilis ang Skeleton kaysa kay Ye Fan sa bilis, maraming paraan ng pagtatanggol at pagkaantala. Muli, nagpatawag siya ng ilang puting buto na sibat at binaril si Ye Fan ng swish-swish. Dinurog ni Ye Fan ang mga bone spear na ito sa hangin. Nang makitang malapit na niyang maabot ang Skeleton, muli niya itong iniwasan. Sumuko ka, Lucifer, hindi mo ako maaabutan, kahit na ang iyong lubos na lakas ay mas malakas lamang kaysa 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang paraan ng paglilinang mo ay para lang ituloy ang kapangyarihan ng pinanggalingan ng katawan, isang magsasaka na tulad mo, ito ay nagkataong pinigilan ko, ha, ngumiti si Skeleton ng mapanukso. Malungkot ang mga mata ni Ye Fan, at bagamat ayaw niyang aminin, tila nataman siya ng lalaking ito. Kung ito ay 5 taon na ang nakalilipas, mayroon siyang panloob na lakas ng isang panghabambuhay na tubig, at sa kanyang talento sa pag-aaral, halos lahat ng martial arts sa mundo ay pinagkadalubhasaan niya. Kung gusto niyang harapin si Skeleton, maraming paraan. Gumamit lamang ng ilang sinaunang martial arts na may pangmatagalang pag-atake, hanggat ito ay panlalaki at nangingibabaw, at bitik ang yin chi ng undead magic, maaari itong magkaroon ng napakagandang epekto ng labanan. At para harapin ang mga patay na chi na ito, kailangan mo lamang gamitin ang totoong chi, at ang patay na chi ay hindi siya maaaring saktan. At ngayon si Ye Fan, bagamat umaasa sa patuloy na pagunlad ng kanyang katawan at patuloy na ehersisyo, ang kanyang lakas ay tumaas, ang kanyang bilis ay naging mas mabilis, ang kanyang reaksyon, tibay, paglaban, at iba't ibang pisikal na katangian.
Nag-improve. Siyempre, ang isang harapan at mahigpit na kalaban ng uri ng Sri Lanka ay ang pinakamahusay, at maaaring harapin ng direkta sa isang kamao ng ganap na kapangyarihan. Gayunpaman, kapag nahaharap sa isang kalaban tulad ni Skeleton na nakikipaglaro sa iyo, mukhang hindi magagamit ni Yefan ang lahat ng kanyang lakas. Dahil kapag ang kalaban ay hindi direktang nakikipag-ugnayan sa kanya at hindi nakikibahagi sa head-to-head na labanan, mahirap para kay Yefan na gamitin ang kanyang sariling mga pakinabang. Ang tanging maituturing na kalaban noon ay si Xiao Ziner, ngunit si Xiao Ziner ay isang sinaunang mandirigma anuman ang mangyari, at siya ay nakikipaglaban ng direkta, kaya maaaring lumaban si Yefan. Ngunit ngayong nakilala niya si Skeleton, na nasa parehong maalamat na antas, ang kalaban ay isang salamangkero na umiwas sa santukan, at patuloy na umaatake mula sa malayo kasama ka, naramdaman ni Yefan ang matinding hirap. Ito ay patuloy na ganito. Hindi siya ay kinaladkad hanggang sa mamatay, ngunit siya ay kailangang maubos hanggang mamatay. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Ito ang sementeryo, at ang tuloy-tuloy na daloy ng patay na enerhiya ay maaaring makapagpaglaro kay Skeleton sa loob ng 10 araw at kalahating buwan. Kahit na si Yefan ay hindi naapektuhan ng Death Chi sa kasalukuyan, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi alam ni Yefan kung kaya niya itong panindigan. Ang susi ay, kahit na kaya niyang lumaban, ngunit ngayon ay sabik na sabik siya, kailangan niyang protektahan si Su Qingzhou, at kailangan niyang ilayo si Wu Yeshu. Paano siya magkakaroon ng paglilibang upang labanan ang Skeleton sa loob ng 300 round, upang makilala ang pagitan ng mataas at mababa? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.